Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighatiang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530, numero 1 sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, aliw, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Kayanong sa Target On Air. Matagal na raw mga kaibigan pinag-aaralan itong education official yung posibilidad ho na ibalik ho yung face-to-face classes. Di ba sabi nga ho ni Senador Amy Marcos, kung familiar ho sa inyo, abay sabi ho ni Madam Amy mas nauna pa nga ho yung face-to-face yung laban ho ng online sabong kesa ho dito sa face-to-face classes ng mga kaibigan sa mga lugar sa bansa na wala hong yung sinasabing transmission ng COVID-19 o yung mababa ho ang kaso mga kaibigan ng virus infection ho na sinasabi kung papayagan daw ng mga otoridad, mga kaibigan, ang educational official abay kumbagay kanilang balak daw kumbagay posibleng maibalik ay yung face-to-face classes. Abay, siyempre, kumbaga, dadaan naman ho yan doon ho sa mabusising pag-aaral. Sa madal salita, kumbaga, plan A, ibalik ho yung face-to-face class ng mga kaibigan, pero napakahaba ho ng proseso ho niya. Kumbaga, makikipag-dialogo pa ho yan sa tanggapan ho ng IATF, maging sa tanggapan ho ng Department of Education, mga kaibigan. Di ba marami nga hong dahilan kung bakit may mga official ho ng edukasyon na gusto na hong maibalik ho yung face-to-face. Bakit kamo? Number one ang problema ho dyan, engineer, yung signal ho ng, ng internet connection, mga kaibigan. At yun nga ho yung naging problema, particular ho dyan sa Mountain Province, dyan ho sa Marinduque. Dahil nung huling nakausap ko namin yung mga gobernador ho dyan sa Batanes, dyan ho sa Camarines Sur, dyan ho sa Cagayan Province, yung signal ho ng komunikasyon. Number one na problema ho nila, di ba't nag-trending pa nga kamakailan? Dyan ho sa lalawigan ho ng Batangas at nasa ibabaw ho ng bubong, kumbaga doon ho nag-online class, doon ho sa unang pagbukas sa mga kaibigan. Kaya maraming dahilan kung bakit may mga opisyal ho ng edukasyon na gusto na hong maibalik ho ito. Maraming problema ho dyan Di ba na pwedeng kinaharap ng estudyante yung sinasabing ipinatutupad ho na blended learning. Di ba? At nahihirapan daw ho yung mga estudyante dun ho sa bagong move ho ng pagturo. Tama, dahil minsan nga ho yung mas aktibo pa ho yung magulang. Gawa nga ho dun sa internet connection, mga kaibigan, abay kabilang ho dun sa mga nararanasan ng problema, yung signal o yung wifi connection, mga kaibigan, di ba? Kabilang din ho dun sa problemang nakikita, yung pagiging masikip. Dun ho sa loob ho ng bahay, kumbaga napakakipot, di ba, yung lugar, para ho dun sa mga mag-aaral. Kaya ang ginawa ho dyan, inaprobaan ho yan ni Pangulong Rodrigo Duterte, yung pagsasagawa ho ng dry run ng face-to-face classes, mga kaibigan, kumbaga piling paaralan lang, hindi naman ho lahat,
na sabi ho ng Pangulo, magsagawa ho ng dry run, kumbaga hahanapin lang yung mga lugar na low risk, kumbaga yung transmission ng COVID-19, yung pinakamababa lang ho na kaso. Hindi naman ho lahat. Dahil ang dry run ho dyan, kumbaga ang target ho dyan, isasagawa ho sa buwan ho ng Enero, kumbaga next year. Nakaprepare na ang Palasyo ng Malacanang. Ang sabi ho dyan ni Presidential Spokesperson na Harry Roque, mga kaibigan, kumbaga pumayag ang ating Pangulo, di ba, dun ho sa panukala ng Department of Education at DepEd, pero hindi ho pa nila ho nilalahad, di ba, kung saan ho yung eksaktong lugar ng mga paaralan na isasagawa ho yung dry run. Dahil ang Department of Education, kumbaga makikipag-ugnayan ho sila dun ho sa task force against COVID-19 para ho dun ho sa pag-monitor na gagawing face-to-face classes. So mga kaibigan, para ma-maintain at malaman kung saan ho yung mababahong kaso ho ng COVID-19. Dahil kinakailangan magpatupad ho ng yung strictong health and safety measure. Yun naman ho talagang, kumbaga, health protocol na ho yan eh. At alam na yan, matagal na iginagawa mga kaibigan. Dahil sabi ho ng ilang kritiko, hindi ho dapat daw payagan yung face-to-face classes mga kaibigan. Kumbaga, wag daw hong isubo yung mga bata doon ho sa mga delikadong sitwasyon na kung maaari daw ho mga kaibigan, kapag daw ho may bakuna, kumbaga, tsaka daw ho ikasa yung ganong move ho nung klase. Mas mabuting ligtas at malusog yung mga bata, kaysa naman sapat ho yung edukasyon. Tama naman ho yung pumupuna ho dyan. Pero, sabi naman ho nung iba, ba't hindi ho gawin ho ng gobyerno? Nasubukan ho yung face-to-face class, di ba? Kumbaga wala hong paglagyan ho ang gobyerno ho dito eh. Lalo na ho dun sa mga kontra ho sa administrasyon. Para bang naghahanap po sila ng ibubutas. Sabi nila, bakit ang online sabong mas bunang binuksan? Samantalang yung online class, para bang antagal? Samantalang naglalatag pa lang ho ng dry run ang Palasyo ng Malacanang, iba kumukontra ho agad eh. Oral sa Pilipinas sa 3:14 ng hapon. Ang oras atid sa inyo ng PCSO at PAGCOR. Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighatiang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly.